preacher sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na kanyang dadalhin. Ang narito at ang beloved preacher, Brother Craig. Purihin natin pinakamamahal ng Panginoon. God bless po sa ating beloved brother Marcelin de la Cruz. At tayo po ay tumalangin sa ating ito. Samahan niyo po ang ibang lingkod. Dakilot na bagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa panagpanalangin ng aming minamahal at ginagalang ebangelista Wildis Almeida. Kami po patuloy nagpupuri nagpasalamat malapay sa araw nito sa aming pagsasagawa po ng panunggawain Bible Study of Diyos. Sa lugar pong ito malapay noon, hallelujah, maraming salamat sa iyong paglangis sa bawat ito namin sinagawa, lalo tigit malapay ng Jesus sa pagkilos ng iyong banal na presensya pinakaloob sa bawat sa amin. Maraming salamat malapay sa magandang panahon, hallelujah, na aming matanggap malapay noon sa araw nito at saan pag-aaral ng kaligtasan. Gamitin niyo po na dali yung pagpapali abang lingkod sa gana akin wala pong magagawa. Kaya malapay noon, patawarin niyo po kami sa inyo mga po kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakamali, pagkakasala. Malapay noon, gamitin niyo po na dali yung pagpapali abang lingkod. Ikaw po maglagay ng masalita na aking papangaral. Lakipan niyo po, O Diyos, ng kapangyarihan ng pag-ibig. Pagpalain niyo po kaming lahat. Ito po sa madalangin namin sa matamis at makapangyarihan pangalan ni Jesus. Aming sinasaway ang lahat ng uri mga hadlang, ang bilang pandaw, kasal right now, in the mighty name of Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise God. Mga minamahal, tuloy-tuloy na po tayo at meron pa po tayong kalahating oras para sa ating pong pag-aaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. At bago pong lahat, pinapabot ko po ang mataas sa pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakila, pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At dobleng paggalang po sa ating butihing Ebangelista, Wildis Almeida, and a blessed memory to our beloved Aslam Pastor Ines Almeida, sa mga beloved children, ng ating beloved parents in the Lord. Magandang hapon po sa aking mga kapamanggagawa, sa ating pong mga kapatiran na narito po, na patuloy po na naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Mga minamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia. Dito po mga minamahal sa aklat po ng Marcos Kapitulo 13, talatang 31 at 32. Book of Mark, chapter 13, verse 31 and 32. Sabi rito mga minamahal, basahin muna po natin sa English version. Mark chapter 13, verse 31 and 32. Heaven and earth shall pass away, but my words shall not pass away. But of that day and that hour knoweth no man, no not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Sa Tagalog po. Kapitulo 13, talatay 31 hanggang 22. Ang langit at ang lupa ay lilipas, at tapat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. God bless po. At ang Diyos po ang magpala ng kanyang banal na salita. Sabi rito mga minamahal, ang langit at ang lupa, ito raw po mga minamahal ay meron pong katapusan. Lilipas daw po ito. Datapwat ang aking mga salita ay hindi mawawala or hindi po lilipas. Mananatili po ito mga minamahal. Magunaw man ang mundo, mawala man mga minamahal, ang langit at ang lupa,
Ngunit ang kanyang mga salita, mga minamahal, ito raw po ay mananatili. Hindi po ito mawawala. Hindi po ito, mga minamahal, lilipas. Dahil may pangako ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ito po kasing langit na nakikita natin, yung lumang langit na po kasi ito eh. Merong inihahanda sa atin ng Diyos, yung bagong langit. At ang pangako ng Diyos, mga minamahal, ay ang tahanan. Tahanang hindi po nasisira, hindi po, mga minamahal, nawawasak, hindi po bumabagsak pag may lindol, hindi po ito nasusunog. Ang tahanan, mga minamahal, na inihahanda sa atin ay naroon po sa langit. Kaya sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag raw po tayong magulumihanan, huwag tayong mangamba, huwag tayong matakot, dahil may pangako ang Diyos, nang sabi ng talata, mga minamahal, hindi lilipas, hindi mawawala ang kanyang mga salita. Ang kanyang pangako, mga minamahal, ay sinalita niya. Kanino, mga minamahal? Para kanino yung kanyang pangako? Para kanino yung kanyang sinalita? Para sa mga tunay at totoong mga Kristiyano, sa mga anak ng ating mahal na Panginoon. Sa lahat ng mga nagsitanggap sa Kanya, tayo po, mga minamahal, totoong tinanggap natin ang Diyos. Tinanggap natin, mga minamahal, hindi lang sa ating mga puso't isipan, kundi sa pamagitan ng ating mga gawa. Tinanggap natin ang ating mahal na Panginoon dahil tayo po ay sumusunod sa Kanyang kalooban, sumusunod sa Kanyang katwiran. Kaya ang sabi ng ating mahal na Panginoon sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 4, ang kanyang pangako, mga kapatid, ay ang tahanang hindi nasisira. Tahanang inilaan, mga minamahal. Inireserve sa atin. Naka-reserve na po ito. Nakalaan na, mga minamahal. Ibig sabihin, ready na. Hindi na ipiprepare, hindi na gagawin ng ating malapin, kundi naka-ready na sa atin. Kumbaga, pagdating natin sa langit, pagdating ng rapture, mga minamahal, hindi na po tayo gagawa. Hindi na tayo, mga minamahal, maglalagay ng pinto, hindi na tayo maglalagay ng bubong. Kompleto na yon. Amen. At ang sabi ng unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 4. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 1, talata 4, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Amen. Yan, tingnan niyo po, mga minamahal, tandaan natin, sabi ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang mga salita, hindi po lilipas. Ang langit at ang lupa, mga minamahal, mawawala, ngunit ang kanyang salita, o ang kanyang mga utos, o ang kanyang mga pangako, mga minamahal, ito raw po ay hindi lilipas. Hindi po ito mawawala. So may pinapangako ang ating mahal na Panginoon para sa atin po na mga naglilingkod ng tunay sa ating dakilang Diyos. Sabi ng banal na kasulatan sa unang Pedro, Kapitulo 1, talatang 4, sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Lahat magsabi ng praise the Lord. So ito raw po, mga minamahal, ay pangako ng Diyos. Manang hindi nasisira, tahanang hindi kumukupas, at ito raw po ay inilaan sa langit. Naka-reserve na raw sa langit yung ating tahanan. Amen. Inilaan, reserved, sabi rito, in heaven for you, para sa atin. So wala tayong dapat ipangamba, wala tayong dapat ikatakot, dahil meron na tayong bahay sa langit. Kung ang Kristiyano walang bahay dito sa lupa, meron tayong bahay sa langit. Hindi po nasisira. Amen? Mansyon, ginto,
ang ating tirahan sa langit. Mangyayari ito, mga minamahal, magaganap po ito, makakamit natin, mga minamahal, ang pangako ng Diyos once kung tayo po ay magpapatuloy, amen, sa paglilingkod sa Diyos. At higit, kung lagi nating napapaghandaan ang muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Marami po kasi mga minamahal Kristiyano na naglalaylo na. Bakit? Malatagal pa kasing babalik ang mahal na Panginoon. Siguro mga 1 month, 2 months, or 1 week, o 1 year. Siguro, bago babalik mahal na Panginoon. Kung kailan na lang malapit babalik ang mahal na Panginoon, doon na lang ako maghahanda. Hindi, mga minamahal. Kailangan lagi tayong handa. Amen? Dahil anytime, babalik ang ating mahal na Panginoon. Sino ang kanyang kukunin? Yung mga Kristiyanong handa sa muling pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kasi kung hindi handa ang Kristiyano, baka daigin pa tayo ng Boy Scout. Di ba? Meron silang, di ba? Meron silang pinapangako. Ang Boy Scout, lagi raw handa. Boy Scout yun, ha? Lalo tayo. Kristiyano tayo, anak ng Diyos. Kailangan lagi tayong handa. Bakit? Dahil merong inilaan na langit at tahanan para sa atin. Amen! Purihin ang ating mahal na Panginoon. So ulitin ko po, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, to an inheritance, incorruptible, and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. So meron tayong tahanan sa langit na inilaan. Sabi nga po ng Book of John, chapter 14, verse 1, na huwag daw tayo magulumihanan. Dahil inihahanda ng Diyos, nire-reserve ng ating mahal na Panginoon yung ating tahanan sa langit. So sabi rito, mga minamahal, ng banal na kasulatan, buksan natin. Dapat ito po pala yung pangatlo itong nakalaan. Okay, sige. Ating basahin ang Book of John, chapter 14, verse 1 and 2. Sa aklat ng Juan, kapitulo 14, ang talata 1 hanggang 2. Huwag maglumihanan ang inyong puso. Masisampalataya kayo sa Diyos. Masisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalagyan. Amen. Yan. So, pinaghandaan na tayo ng ating mahal na Panginoon. Naka-ready na. Wala nang aayusin pa, mga minamahal. Ready na eh. Kompleto na. So, sabi rito, huwag daw tayong magulimihanan ng ating mga puso. Tayo po ay magsisampalataya sa Diyos. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kundi gayon ay sinasabi ko sana sa inyo, sapagkat ako ay paroroon upang ipaghanda ko kayo ng aking dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay duroon. So, ibig sabihin, mga minamahal, tayo po ay hindi po permanent na titira sa lupa. Nakapag-amen po ba tayong lahat? Alam natin ang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay nasa langit. Kaya, sabi roon, sabi dito, kung saan naroon ang ating mahal na Panginoon, duroon tayo. Amen. Saan ba mahal na Panginoon? Nasa langit. Saan tayo pupunta? Sa langit. Dahil dun ang tunay natin tirahan. Hindi dito sa lupa. Dahil lahat ng mga yaman, lahat ng mga narito sa lupa, pag tayo inirapture, may iwan lahat.
kukupas, lilipas, mawawala. Pero ang mga Kristiyano, dahil may pangako ang Diyos, hindi tayo kasama doon sa mga mawawala. Hindi tayo kasama doon sa mga lilipas. Saan tayo? Doon sa mga inilaan ng Diyos na tahanan. Kasi hindi lang isa, hindi lang dalawa. Marami ang tahanang inilaan ng ating malapayan. Marami ang mga tahanang bahay na nireserve ng ating malapayan. Para kanino? Sa mga Kristiyano, tunay na naglilingkod at sumasamba sa ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat magsabi ng praise the Lord! Kaya ito po mga minamahal, yung ating mana. Mana na hindi nasisira. Diba? Marami po mga tao, bago pumanaw, dahil alam na nila, sila'y papanaw. Hindi nila makukuha, hindi nila madadala. Ang kayamanan pag sila'y namatay. Anong ginagawa nila mga minamahal sa kanilang mana? Dahil alam nila, mamamatay na sila eh. Yung kanilang maiiwan, mula sa asawa, anak, sampa, sa apo, sa kaapu-apuhan, may mga mana yan. Amen. Iiwan. Tayo po mga minamahal, merong mana na matatanggap. Ibinibigay sa atin. At ito po mga minamahal, ay nasa atin na. Amen. Hindi makapag-amen tayo. Bakit? Hindi ba natin alam? Nasa atin na eh. Paano nasa atin na? Dahil pagdating ng mahal na Panginoon, pagdating ng rapture, sa isang kisap mata mga minamahal, sa isang iglap, atin na kaagad yung langit eh. Atin na kaagad yung bahay sa langit. Atin na kaagad yung pangako ng Diyos na buhay na wala hanggan. Sa isang iglap yun. Para, di ba, nasubukan nyo ba? Di ba? Hindi nyo akalain. Pag minsan, binibiro kayo ng mga apo nyo. Di ba? Naglalaro sila. Sabihin sa'yo, bulaga! Ganon, mga minamahal, ang pagbabalik ng Diyos. Isang kisap mata. Biglaan. Bulagaan, mga minamahal. Dahil pagdating ng rapture, isang kisap mata, diretso na kaagad. Amen? Sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palapakan natin ang ating dakilang Diyos. Kaya hindi po masasayang ang ating ginagawa. Hindi nakakalungkot na bagay yung ganitong ating sitwasyon. Ang mahalaga, mga minamahal, sabi ng Biblia, na ipagtatrabaho natin yung ating kaligtasan. Na isasagawa natin, mga minamahal, yung kalooban ng ating mahal na Panginoon. Dahil tayo mismo, mga kapatid, ang tatanggap, individual, bibigyan tayo ng ating kanya-kanyang tahanan. Amen. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabihin sa atin, mahal na Panginoon, anak, ito ang para sa iyo. Anak, ito ang para sa iyo. Makita mo, malaking bakit mas malaki doon sa aking kapatid? Bakit sa akin napakaliit? Kasi anak, iyan lang yung iyong ipaglingkod. Di ba? Yung iyong kapatid, sobra-sobra. Sa'yo, katamtaman lang. Kaya ibinigay ko sa'yo, katamtaman lang. Amen. Yung iyong kapatid, sobra-sobra kasi yung kanyang paglilingkod. Kaya sobra-sobra rin laki yung kanyang tahanan. Amen. Kaya pag eksakto yung ating paglilingkod, eksakto rin yung ating bahay. Halimbawa, 5 feet ka. O, eksakto ka lang sa pintuan. Eksakto lang yung pintuan sa iyo eh. Di ba? O, pag sobra-sobra yung ating paglilingkod, sabi ng iba, sobra-sobra naman yung paglilingkod nyo. At least, kahit sobra, bumagsak man tayo, langit pa rin. Amen. Kaya maganda, sobrahan na natin ang paglilingkod. Huwag eksakto. Baka kasi mabitin eh. Di ba? Mas maganda yung sobra-sobra para pagpasok natin sa pintuan ng ating tahanan sa langit, hindi eksakto, hindi tayo mauuntog. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. So para ito'y makamit natin, mga minamahal, paano pala natin ito makamit? Paano natin, mga minamahal, matanggap yung pangako ng Diyos? Kailangan natin mapaghandaan. Amen?
ang pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. Sabi kasi yan ng mahal na Panginoon, tayo raw po'y magsipaghanda dahil hindi natin nalalaman ang kanyang pagbabalik. Katulad po, sabi, like a thief in the night. Katulad na halintulad siya, inihalintulad siya sa isang magnanakaw. Di ba? Ang magnanakaw, hindi po yung kakatok. Oh, sister, brother, mamayang gabi, alas 12 ng gabi, magnanakaw ako, kukunin ko yung TV, kukunin ko yung DVD, yan, kukunin ko yung rep. Mabuhat ba yung rep? Mabigat yun, ha? Kaya yun! Anong gawin? O, patulugin ka, paamuin ka yung pampatulog. Makuha lahat. Di ba? Mabalitaan natin, isang newscaster. Di ba? Walang pinipili magnanakaw eh. Pagising niya mga minwa, wala na, gulo-gulo na yung marami ng mga nakuha. Namalaya niya, nanakawan na sila. Kaya, ang pagbabalik ng Diyos, mga kapatid, hindi po alam ang oras, panahon. Sabi nga po, mga minamahal, kayo'y, sabi rito, ngunit tungkol sa araw o oras na yaon, sa 32 yun ng Marcos, sa nabasa nating talata, unang talata yon. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon, ay walang nakakaalam. Kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama. Amen. Ang mga anghel, ang anak, hindi alam ang pagbabalik. Yung ating ama lamang. Sino yung ating ama sa langit? Hindi yung ama sa lupa. Amen. Ang ating ama sa langit, walang iba, kundi ang ating pinakamamahal na Jesucristo. So ang payo, ang instruction ng ating mahal na Panginoon sa ating mga tunay na mga Kristiyano para manahin natin, makamit natin mga minamahal, ang inihahanda na tahanan sa langit. Hindi ito nasisira, hindi po ito kumukupas, hindi po ito lumilipas, para ito po ay ating makamit mga minamahal. Sabi ng Mateo, Mateo Kapitulo 24, talatang 44, kaya nga kayo'y magsihanda naman, sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. So hindi natin alam, baka bukas, baka mamaya, mag-rapture na, di ba? Baka kinabukasan, o baka Miyerkules, o kaya Biyernes, o kaya Linggo. Pero pinaghahandaan natin ito, mga minamahal, tuloy-tuloy ang ating paglilingkod, wala tayong tigil, mga minamahal, sa paghahanda, sa pagbalik ng ating mahal na Panginoon. Kaya pag dumating ang ating mahal na Panginoon, sa tamang oras, hindi natin iniisip, mga minamahal, naroon tayo sa gawain ng Diyos, naghahanda tayo, walang pangamba, walang takot. Sabi ng ating mahal na Panginoon, kung nasan ang Ama, kung saan pumaroon ang ating Ama sa langit, duroon din ang kanyang mga anak. Amen. Kaya dahil sa ating paghahanda, dahil sa ating pagsakripisyo, patuloy po sa paglingkod sa ating mahal na Panginoon, alam natin na habang tayo narito sa lupa, habang tayo po'y nabubuhay, kaakibat na natin, kakambal na natin ang pagsubok. Ngunit, dahil sa ating pong kainitan, dahil gusto natin, target natin ang langit, hindi natin iniintindi ang pagsubok. Bahala ang mahal na Panginoon sa pagsubok. Amen? Ang sa atin, maglingkod, maghanda sa muling pagbabalik ng ating mahal na Panginoon. At habang tayo naglilingkod, habang tayo nagpapatuloy, makita natin, nalalagpasan natin ang pagsubok. Anytime, pag bumalik na ang ating mahal na Panginoon, yung pagsubok, maiwan na natin. Yung kahirapan, maiwan na natin. Ang karamdaman, maiwan na natin. Pagdating natin dahil sa langit, o pagdating natin sa langit. Sabi ng Revelation, chapter 21, verse 4, basahin natin yan mamaya, napapahiri ng ating mahal na Panginoon yung ating mga luha sa ating mga mata. Wala nang pagluha, wala nang kamatayan, wala nang karamdaman, wala nang pagsubok, wala nang problema pagdating natin sa langit. Dahil pagkapiling na natin ang mahal na Panginoon, wala na tayong kamatayan. Doon natin mamanahin ang buhay na walang hanggan. Walang kalungkutan, walang kamatayan, walang problema, walang pagsubok, walang hanggang kasiyahan. Amen? Ang ating mararamdaman sa piling ng ating dakilang Diyos. Ang sabi mga minamahal,
Dito po mga kapatid, basahin natin. Huling talata na lang po yan. Sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 21, talata 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, unang panambitan man, unang hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Amen. Yan. So pagdating natin sa langit, mga minamahal, wala nang hirap. Hindi ka na maghihirap. Hindi ka naman problema kasi wala nang problema sa langit eh. Wala nang pagsubok sa langit. Sabi rito, papahirin ng ating malapangin yung ating mga luha sa ating mga mata. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man o ng hirap pa man. Ang mga bagay ng una ay naparam na. Hindi katulad ng mga tao ngayon na balitaan natin, anong ginawa sa kanyang asawa, anong ginawa sa kanyang anak, minartilyo, pinatay. Pagkatapos siyang patayin, siya naman ang nagpakamatay. Bakit? Problemado eh. Pero salamat sa Diyos. Dahil yung pangako ng ating mahal na Panginoon ay natanggap natin. Amen? Nung tayo po'y nasa kagulungan, nung tayo po ay nasa kapigatian, mga minamahal, mabibigat yung ating mga problema. Ngunit nung ating makilala ang ating mahal na Panginoon, ito po'y pinagaan ng ating dakilang Diyos. Bakit? Kinuha ng malapin yung ating sakit. Kinuha ng malapin yung ating mga karamdaman. Amen? Nagsigaling yung ating mga karamdaman. Nalutas yung mga problema natin. Yung mga pagsubok na dati-dati sumusuko tayo, ngayon napapagtagumpayan natin dahil kasama natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sa pamagitan ng ano? Ng Kanyang banal na Espiritu. Palakpakan natin ang ating kakilang Diyos. So ito po ang ating mamanahin, hindi lang po tahanan pala sa langit. Hindi lang pala langit, mga minamahal. Hindi lang po, mga kapatid, ang ganitong mga pagpapala, kundi mukhaan, makikita natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Sabi mga kapatid, karagdagan po sa ating pong pinag-aaralan, bago po tayo umawit ng isang awitin papuri sa ating pinakamamahal na Panginoon, dito po sa unang Tesalonica, Kapitulo 4, talatang 17. 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Unang Tesalonica, Kapitulo 4, ang talata 17. Kung magkagayon, tayo nangabubuhay na natitira, ay agawin kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. Amen. Yan. Sabi rito, kung magkagayon tayo nangabubuhay na nangatitira, kasi tayo po, mga minamahal, we are in the last days eh. Tayo nasa huling kapanahunan na. Sinong kukunin niya, mga minamahal? Sino i-rapture niya? Tayo po na natitira na. Amen? Kasi yung mga unang mga mananampalataya, kinuha na ng mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, for to me to live is Christ and to die is gain. Mamatay, mabuhay, pakinabang. Bakit? Kasi pag namatay or mabuhay ang Kristiyano, meron siyang pupuntahan sa langit. Walang purgatorio. Nakakita na po ba kayo ng purgatorio? Ha? Sabi nila, halimbawa, bakla ka, pupunta kang purgatorio. O, pag minisahan ka, pinanalangin ka, o, magiging lalaki ka kaya doon sa purgatorio? Walang purgatorio. Amen. Pag namatay ang tao, makasalanan, hindi naglingkod sa Diyos, hindi nakatanggap sa ating mahal na Panginoon, walang langit. Pero tayo, sigurado. Amen? O, konti lang yung sigurado. Sigurado po ba tayo? Tayo tagapagmana ng langit, buhay na walang hanggan? O lahat ng sigurado pumalakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon?
Kailangan siguraduhin natin. Dahil ang kukunin ng Diyos, yung handa, yung sigurado. At alam ko po, siguradong-sigurado tayong lahat. Amen? Hindi lang tayo, kundi yung ating pong mga kapatiran. Saan dako? Laganap na ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ultimo ang ating mga loved ones, sinig ng ating mahal na Panginoon, isa ibayong dagat, laganap na at patuloy ang paglago ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Dahil gusto ng Diyos, maraming tao ang mga ligtas. Ayaw ng mahal na Panginoon ang tao'y mapahamak. Ngunit sabi ng banal na kasulatan, sino mang sasampalataya, maniniwala, tatanggap sa ating mahal na Panginoon, sila ang makakatiyak ng kaligtasan, langit at buhay na walang hanggan. Tayo po na mga nagsitanggap, tayo po na nakakita ng himala ng mahal na Panginoon, tayo po na mga pinagpala sa lahat ng bagay, lalo tigit sa espiritual, tiyak na natin, kapag bumalik ang ating mahal na Panginoon, sigurado tayo, pag-rapture, sama-sama tayo mga minamahal, aakyat sa langit. Plus, magmana ng buhay na walang hanggan. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal, tayong lahat ay yung nag-alay ng isang papuring awitin sa ating mahal na Panginoon. Kindly, awitin natin, Langit na Tahanan. Brother Roms, kung kabisado po, awitin natin yan mga kapatid, napakagandang awitin. Ang awitin yan, confirm, ayon sa ating nabasang talata sa Revelation chapter 21, verse 4, papahirin ng Diyos ang ating mga luha pagdating natin sa langit. Wala nang dalamhati, wala nang kamatayan, walang hanggang buhay sa piling ng Diyos. Hallelujah, hallelujah. Thank you so much, O Lord God. May pangako ang Diyos. Tahanang hindi nasisira. Tahanang hindi lumilipas. Tahanang nasa langit at hinilaan para sa ating mga tunay tapat na Christian. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Thank you so much, Lord God. Purihin ka, Diyos. Walang kalamdaman. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Diyos. Ang iyong pangako, Diyos, ay totoo at tunay. May langit na inilaan para sa amin. Kami maghahanda sa iyong muling pagbabalik. Maghahanda po kami, O Diyos, sa rapture. Hallelujah! Hallelujah! Ang Panginoon, makikita natin ang mukhaan. Mga luha ay Kanyang
Master Jesus. Napakabuti ng ating mahal na Panginoon at mga minamahal. Nakahanda ng langit para sa atin. Nakahanda ng tahanan, mansyon na ating titiran sa piling ng ating dakilang Diyos. Kaya mga minamahal, sa ating paghahanda, patuloy tayong maglingkod sa Diyos. Kahit may pagsubok, patuloy tayong maglingkod. May natitirang karamdaman, magpatuloy. Merong Diyos na magpapagaling sa ating mga karamdaman. Merong Diyos na magbibigay sa atin ng kalakasan, mapagtagumpayan natin mga pagsubok. Mapagtagumpayan natin mga problema. Sa oras na ito, mga minamahal, tayo po'y patuloy po na dumalangin sa ating mahal na Panginoon. Patuloy nating sampalatayanan ng ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag tayong magulimihanan. Sumampalataya tayo sa kanyang pangako. Merong Diyos na tutugon sa ating mga panalangin. Taos puso po, mga minamahal, bago natin sawayin ang lahat ng mga sakit karamdamang natitira. Hallelujah, mga problema, kahirapan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mga Panginoon, bago pong lahat sa aming mga individual, mga pangailangan, humingi po kami ng kapaturan, O Diyos, sa lahat ng aming mapagkakamali at pagkakasala. Patawarin niyo po kami, mga Panginoon, patuloy niyo po kami hugasan ng iyong banal na dugo. Sumaamig at pagpalain niyo po kami, malapin sa araw-araw po namin paglingkod. Tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, mapanghawakan po namin ang iyong mga pangako. Huwag niyo pong pahintulutan na kami po'y mawalay sa iyong piling. Pagpalain, tulungan niyo po kami, mahal na Panginoon, sa araw-araw po namin buhay, O Diyos, sa aming paglingkod. Hallelujah, pagpalain niyo po, mahal na Panginoon, aming mga panalangin sa oras na ito, sa lahat ng mga pangailangan po ng iyong mga anak, kagaling ng kalamdaman, ipagkaloob niyo po, kalutas sa mga problema, kahirapan, mahal na Panginoon, halipawiin niyo po, iawan niyo po, mahal na Panginoon, sa mga problema at pagsubok ang aming po mga kapatiran. Hallelujah, pagpalain niyo po ang bawat isa amin sa gabing ito. Sumaamin ka, mahal na Panginoon. Hallelujah, ito po sa madalangin namin, sa matamis at mga kapatid, pangalan ni Jesus, sa pangunang panalangin ng aming buting ibang lista. Sabay-sabay namin sinasaway ang lahat ng uri ng mga kalamdaman, sakit, sa pangalan ni Jesus, all kinds of sicknesses and diseases, cancer, diabetes, leprosy, goiter, asthma. Hallelujah, hallelujah, cast out, cast out, cast out, be healed in the mighty name of Jesus. Problem so best began infirmities, panlamig, panlapay, cast out, panghina, cast out in Jesus' name. Be strong, O Lord God, be strong, O Lord, give me strength, O Lord God, in Jesus' name. Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Be blessed, O Lord, and we claim the victory in Jesus' name. Praise the Lord.
Mga minamahal, tayo po ay tumayo. Itaas natin ang ating mga kamay bilang pasasalamat natin tagumpay sa araw na ito. 3 times, sabay sigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. God bless po. At tayo po patuloy po, mga minamahal. At dadako po tayo para sa ating mga announcement.